Ang kasaysayan ng alitan sa pagitan ng Israel at Lebanon ay may ugat sa mga dekada ng tensyon, hindi lamang sa pagitan ng dalawang bansa kundi pati na rin sa mga pampulitikang interes ng iba't ibang grupo sa rehiyon, tulad ng Palestine Liberation Organization, PLO, at Hezbollah. Ang hidwaan ay lumitaw noong 1970s, kasunod ng paglisan ng PLO mula Jordan patungong Lebanon, kung saan sila nagtatag ng base para sa kanilang operasyon laban sa Israel. Ang paglilipat ng PLO sa Lebanon ay nagdulot ng matinding tensyon sa rehiyon. At naging sanhi ng pagsiklab ng mga labanan sa pagitan ng Israel at ng PLO sa Southern Lebanon. Noong 1978, nagkaroon ng unang paglusob ang Israel sa Southern Lebanon upang labanan ang mga militante ng PLO at palakasin ang seguridad ng kanilang hangganan. Ang sitwasyon ay higit pang humantong sa mas malaking komprontasyon noong 1982 nang muling pumasok ang Israel sa Lebanon upang tuluyan ng palayasin ng PLO mula sa bansa. Ang pagpasok ng Israel sa Lebanon ay nagtulak sa pagbubuo ng Hezbollah, isang Shiite Muslim militanteng grupo na suportado ng Iran na nagsimulang lumaban sa presensya ng Israel sa Lebanon. Dahil dito, nagkaroon ng mga paulit-ulit na operasyon ng Israel laban sa Hezbollah noong 1990s, kabilang ang Operation Accountability noong 1993 at Operation Grapes of Wrath noong 1996 na nagresulta sa libu-libong sibilyan na napilitang lumikas dahil sa matinding pambobomba. Pagkatapos ng pag-atras ng Israel mula sa Lebanon noong 2000, nagpatuloy ang tensyon sa hangganan. Noong 2006, nagkaroon muli ng malakihang digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah matapos ang pagkakakidnap ng dalawang sundalong Israeli. Tumagal ng 34 na araw ang digmaan na nagdulot ng matinding pinsala sa infrastruktura at buhay sa Lebanon. Bagaman natapos ang digmaan sa isang ceasefire na ipinag-utos ng United Nations, nagpatuloy ang intermitenteng alitan sa pagitan ng dalawang panig sa mga sumunod na taon. Nitong 2023, nagkaroon ng bagong yugto ng hidwaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah kasunod ng pag-atake ng Hamas sa Israel noong ika-7 ng Oktubre na nagdulot ng pakikilahok ng Hezbollah sa mga labanang tumutok sa mga himpilan ng militar ng Israel sa Sheba Farms at Golan Heights. Noong Setyembre taong 2024, pinalala ng Israel ang kanilang atake sa Lebanon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng airstrike sa Beirut na nagresulta sa pagkamatay ng daan-daang katao at sapilitang paglikas ng libu-libong mga sibilyan. Ang hakbang na ito ng Israel ay tinawag na Operation Northern Arrows at inilarawan ng pamahalaan ng Lebanon bilang isang digmaan ng paglipol. Sa kabila ng pandaigdigang panawagan para sa pagtigil ng labanan, nagpahayag ang Israel ng determinasyon nitong ipagpatuloy ang mga atake. Sa ngayon, patuloy na nagiging dahilan ang mga labanan para sa patuloy na krisis sa makataong aspekto sa Lebanon, kung saan daan-daang libo ang nawalan ng tirahan at patuloy na naghihirap. Ang kasalukuyang sitwasyon sa Lebanon ay lalong umiinit dahil sa patuloy na mga pag-atake ng Israel laban sa Hezbollah na nakabase sa Lebanon. Matapos ang pag-atake ng Hamas laban sa Israel noong Oktubre taong 2023, nagsimulang magpalitan ng artillery at rocket attacks ang Israel at Hezbollah sa hangganan ng Lebanon. Tumindi pa ang labanan nitong nakaraang linggo kung saan inatake ng Israel ang mga estruktura na sinasabing may kaugnayan sa Hezbollah, kabilang ang ilang mga bangko na di umano'y pinamamahalaan ng Hezbollah. Ayon sa mga ulat, ang mga gusaling ito ay nakatayo sa mga lugar na tirahan din ng mga sibilyan, kaya't nadadamay ang maraming mga inosenteng mamamayan sa pag-atake ng Israel. Nasa ilalim ng matinding pressure ang mga sibilyan sa Lebanon, na halos nawalan na ng normal na pamumuhay at matinding takot dahil sa sunod-sunod na bombahan. Sinasabing inaatake rin ng Israel ang ilang obserbasyon na tore ng UN sa Southern Lebanon, bagay na kinundena ng United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL, bilang paglabag sa internasyonal na batas. Habang nagtatangka ang ilang mga leader tulad ng US Special Envoy Amos Hochstein na magtaguyod ng isang pangmatagalang kasunduan sa pagitan ng Israel at Lebanon, ang posisyon ng Israel na magpatuloy ng operasyong militar laban sa Hezbollah ay nagpapalubha sa negosasyon. Sa gitna ng tensyon, patuloy na bumababa ang kalidad ng buhay sa Lebanon. Ang mga epekto ng digmaan sa Syria, ang ekonomiyang bumagsak dahil sa 2020 Beirut explosion, at ang hyperinflation ay nagpapahirap sa mga mamamayan. Ayon sa World Bank, nasa 80% ng mga Lebanese ang nakakaranas ng kahirapan at gutom. Ang patuloy na kaguluhan ay nagdadagdag sa kawalan ng kapanatagan sa rehiyon na maaaring humantong sa mas malawak na digmaan sa Middle East.